Ito naman, alam nyo ba na may papasok na naman daw ang bagyo dito sa ating bansa? Ito daw ang bagyong Jose. Kaya naman kamustahin natin ang lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa. Good morning, Amor. Morning Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center. Ngayong umaga po makakasama po natin si Weather Forecaster June Galang para po malaman po natin kung ano nga ba ang inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa araw na ito at ganun din po yung updates tungkol po dito kay Bagyong Jose. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Amor, at magandang umaga din sa iyo. Mr. Galang, patuloy po ang pagbabantay natin dito kay Bagyong Jose na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa mga oras sa ito, nagkaroon na po ba ng pagbabago sa lokasyon nito at papaano po ba ito kikilos sa mga susunod na mga oras? Sa ngayon, nasa layo po siyang 775 km east-northeast po ng Itbayat, Batanes ang bagyong si Jose. At patuloy po itong kumikilos pahilaga sa bilis na 15 kilometro bawat oras. At naasahan nga po natin na hanggang bukas ng umaga, makakalabas din po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po meron pa po tayong bagyo dito po sa loob ng ating porsa ngayon, inaasahan pa rin po natin ang pag-iral din nitong hanging habagat o southwest monsoon. So sa mga susunod po mga oras, ano po bang inaasahan po natin na lagay ng panahon para po sa araw na ito ng Miyerkules? Sa ngayon po, nagtaas tayo ng yellow warning dito sa Zambales kaninang alas 2:30 ng umaga at magtatapos po ito hanggang 5:30 hanggang 6 ng umaga. At ilang portion po rito sa Pampanga, Nueva Ecija at Quezon makakaranas po ng light to moderate rains. Pero generally, itong Visayas at Mindanao makakaranas po yan ng gradually improving weather, mga pulupulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat na lamang po. Samantalang Metro Manila at itong natitirang bahagi ng Luzon, mga paminsan-minsan pag-ulan na lamang po ang pwedeng maranasan ngayon. Okay, so ulitin lamang po natin, ito po mga pag-ulan po natin ay concentrated sa bahagi po ng Luzon at dito naman po sa Visayas at ganoon din po sa Mindanao area. Generally, fair weather pero syempre, hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad ng pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At eto naman po, Mr. Galang, kamustahin naman po natin ang lagay ng ating mga karagatan. Ano po ba ang nilalaman ng inilabas na gale warning para po sa araw na ito? Tuloy pa rin po nakatas ang gale warning natin dito sa northern, eastern at western seaboard ng Luzon. At ang paalala natin sa mga kababayan natin mga isda, hanggat maaari umiwas po munang pumalaot yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, lubha po mapanganib sa mga nasabing maliliit na mga sasakyan. At Mr. Galang, kanina po nabanggit nyo na inaasahan na po natin na posible po nga lumabas na ng tuluyan ng ating Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Jose. Bukas po yan, araw ng Huwebes, kung mapanatili po nito ang tagay na bilis at ganun din ang kanyang direksyon. So sa paglabas po nito ng ating POR, ay inaasahan na po ba natin itong improving weather dito sa malaking bahagi ng ating bansa o magpapatuloy pa rin ito po nga mga pag-ulan dahil po sa habagat? Tama po yun, itong mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, bukas po, gradually improving na sila. Pero asahan pa rin po yung mga dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa bandang hapon o sa gabi. Samantalang ang malaking bahagi ng Luzon, mga paminsan-minsan pag-ulan na lamang po ang pwedeng maranasan. Okay, so linawin lamang po natin sa paglabas po ng ating POR nito po nga si Bagyong Jose, inaasahan po natin ang gradual improvement o yung po nga unti-unting pagganda ng ating panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero syempre hindi po nangangahulugan na wala na po mga pag-ulan dahil meron pa rin pong epekto ito nga southwest monsoon kaya meron pa rin po mga paminsan-minsan mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan dito po yan sa may Luzon area. At panghuling katanungan na lamang po Mr. Galang, pag-usapan naman po natin tungkol dito sa ITCZ na medyo matagal din po natin hindi nabanggit sa ating mga ulat panahon. Kapag po ganito nga buwan ng Agosto, usually saan po ba ito nakalukit at ano po ba yung mga lugar na posible pong maapektuhan ito? Active pa rin po ba ito nga ITCZ natin? Yung buwan po ng August, usually ang ITCZ po nandito na po sa bandang Visayas at Mindanao area. Kaya ang mga apektadong lugar, ito po mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Makakaranas po yan mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Itinutulak po yan ng southwest monsoon yung habagat kaya tumataas po dito sa may area ng Visayas.
Okay, so nalaman na po natin kung nasaan po nakalocate ito pong ITCZ. Yan po ay usually o normally ay nakakaapekto po sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao area. Pero syempre, dahil nga po sa presence naman itong southwest monsoon o hanging habagat, ay ito po ay natutulak pa itaas. Kaya po minsan ito po ay tinatawag din po natin na monsoon trough kapag po ito ay nasa may bahagi na po ng Luzon. Ayan, maraming salamat po sa biglang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre po mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Yan po, kasama po natin si weather forecaster June Galang. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Ayun naman pala, paalis na si Bagyong Jose sa ating bansa bukas at palabas sa Zambales. Nagkakataon lang napapalakas lang yung habagat, Yes. yung monsoon Hangin rates, na kaya po. patuloy yung bagulan. Pero palabas Mag-ingat na po tayong lahat, si Jose. no? Ulan pa rin Magkaon po pa ng rin ulan. tayo ng payong.